Jervil Luistro. Isang babae na sa ngayon ay nanunungkulan po siya. Siya po ito. Dahil, again, may mga nagtanong, paano ko nalaman na siya yun? Kasi nga po, nakita ninyo, ni-reshuffle ko to, with a name, yun din po ang lalabas. Kasi siyang in-intentional natin, siya ang lalabas. So, ito po for entertainment use lang. Pero, interpreter lang po ako ng tarot. Siya ay nakabaliktad ngayon. Siya ay maraming ninanais na mangyari, pero siya ay baliktad. Ibig sabihin ng baliktad, may dinaramdam siya, may pinangangatwiran siya, at siya ay may gustong sabihin at gawin, subalit nakabaliktad nga po. Pag sinabi po ng tarot na nakabaliktad, maaaring ito'y mag-bounce back sa kanya. Kaya pagkaisipan niya pong mabuti ang bawat galawin po ni ma'am. Kasi po, bumaliktad po ang tarot. Pag sinabing bumaliktad ang tarot, nanganganib po na siya ay magkaroon ng negatibong impact ayon sa kanyang ipinaglalaban. Ito po yung pinaglalaban niya. Meron pong espada. Kung ano man po yung pinaglalaban niya, pakaingatan niya po at pakaisiping mabuti. Dahil baka po dumating ang time, ito po yung magbigay sa kanya ng baliktad na resulta. Yan. Nakita nyo, baliktad. May nag-request ho sa akin. Abay, kung pwede ko daw basahan si Jervil Luistro or kilala bilang Jervil Jinky Beatrix Abanilla Reyes Luistro. Siya ay isang lawyer at representative of Batangas 2nd Congressional District since 2022. Bigla akong inubo may Batangas ang pinag-uusapan. Sabi nga, ang mga Batanggenyo daw ay matitikas, magagaling, o diba? Ngayon po, ako po ay napag-requestan. Again and again, ito po ay isang entertainment news lamang. Ang aking pong babasahin ay ayon po sa sinasabi ng tarot. Ito po ay walang personalan. Ibaba ko muna po siya, yung tablet, para Jervil Luistro. Okay, Attorney Jervil Luistro. Yan po ha, yan. Balasa and reshuffle and everything goes. Okay. Jervil Luistro. Isang babae na sa ngayon ay nanunungkulan po siya. Siya po ito. Dahil, again, may mga nagtanong, paano ko nalaman na siya yun? Kasi nga po, nakita ninyo, ni-reshuffle ko to, with a name, yun din po ang lalabas. Kasi siyang in-intentional natin, siya ang lalabas. So, ito po for entertainment use lang. Pero, interpreter lang po ako ng tarot. Siya ay nakabaliktad ngayon. Siya ay maraming ninanais na mangyari, pero siya ay baliktad. Ibig sabihin ng baliktad, may dinaramdam siya, may pinangangatwiran siya, at siya ay may gustong sabihin at gawin, subalit nakabaliktad nga po. Pag sinabi po ng tarot na nakabaliktad, maaaring ito'y mag-bounce back sa kanya. Kaya pagkaisipan niya pong mabuti ang bawat galawin po ni ma'am. Kasi po, bumaliktad po ang tarot. Pag sinabing bumaliktad ang tarot, nanganganib po na siya ay magkaroon ng negatibong impact ayon sa kanyang ipinaglalaban. Ito po yung pinaglalaban niya. Meron pong espada. Kung ano man po yung pinaglalaban niya, pakaingatan niya po at pakaisiping mabuti. Dahil baka po dumating ang time, ito po yung magbigay sa kanya ng baliktad na resulta. Yan. Nakita nyo, baliktad. O, nakita nyo naman ito. Isang sitwasyon ng upuan ang kinakailangan niyang pag-aralang mabuti. Ibig sabihin, kung siya po ngayon ay nakaupo
at may pinaglalaban siya. Yan siya, pinaglalaban. Ito yung kanyang posisyon na nakaupo. Nanganganib po ang kanyang posisyon. Dahil sa lahat ng laban. Nakita nyo? Pagdating sa laban, nakabaliktad. Ito po ay kung saan ay makarating sa kanya. Ito po ay payo. Payo po ito ng tarot. Na hanggat maaari po, pakaingatan ang lahat ng binibitawan ng kanyang bibig. Kaya nakaganon, no? Ng kanyang bibig. Dahil baka isang araw manganib ang kanyang sariling posisyon. Dahil sa kanyang ipinaglalaban. Isang pagbabalik. Isang pagbabalik ng isang tao. Ito po ay isang lalaki. Isang pagbabalik ng isang tao, lalaki, na may kinalaman sa malaking iskandalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na maglalantad or magbibigay daw po ng isang malaking ebidensya laban po sa 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, itong espada, 6 na mga tao na may kinalaman. Bakit? Ayan po, may kinalaman. Ayan, nakita nyo po yon. May kinalaman sa paghihirap ng madla ng inang bayan. Sino kaya itong lalaki? Na madadawit po si ma'am. May dala po siyang may dala siyang mga panlaban, itong lalaking ito. At ito'y susuportahan ng susuportahan ito ng mga batang Andres Bonifacio ba? Ganon. Katipunero. Ang tawag ko po kasi ito sa mga kabataan lumalaban, nagpapakita sa flood control, katipunero. Hindi ko alam, lumabas po ito. Ako po'y tagabasa lang po. Ayan po, isa, dalawa. Saan na ba yun? Yun, isa, dalawa. Tatlong matitinding katipunero ang mag-iisang sanib puwersa at susuportahan ito ng isang malaking namumuno rin na babaliktad sa kanya kay attorney. Dahil ayaw siyang maipit, maaaring siya po ang ipitin. Kaya mag-ingat po. Mag-ingat po, attorney. Since ikaw ay Batanggenyo, ang puso ko ay Batanggenyo, syempre, ang aking pong panawagan ay mag-ingat. Kung ano man po ang inyong ipinaglalaban ngayon, pag-isipang mabuti. Mas mabuti daw po ang tahimik na lang at bumitaw sa anumang usapin upang pagdating po ng panahon ay hindi kayo maipit dahil may isang tao na babaliktad sa inyo na ito'y unexpected. Eto po. Dawit-dawit na. Again and again po, mga papeles po ito. Mga papeles na biglang maglalantadan, hindi ko po alam, may kinalaman po ito sa financial matter. Madadawit din po kayo doon. At ito yung flood control or Commonwealth of the Philippines, parang gano'n. Isang anino ng isang tao na muling magbabalik at ituturo ang lahat ng may kinalaman. And lumabas po ito sa inyong tarot. Hindi ko alam kung anong hawak nitong lalaking ito at bakit po lumabas sa inyong tarot ito.
Naku. Maaari po kayong ma-question at maaari pong manganib ang inyong titulo bilang isang attorney sa mangyayaring pagdating ng isang taong ito. Hindi ko po mag-gets kung sino tong taong ito. Lalaki siya eh. Tapos, hang siya. Hanapin pa natin. Naku, may mga kausap pang tao po oh. Ito po ay sa mga dating transaction. Hindi ko po alam. Kailangan nyo pong, kung ako po sa inyo, ay pag-isipan ang bawat sitwasyon. Lalawak at lalawak po. Makikita nyo kung sino ang tunay nyong mga kaibigan at totoo sa inyong paligid. Makakalkal po yung mga dati pang mga usapin, kaso or ano paman. At may kinalaman po ito sa mga death. Maaaring ito po ay patay na issue or patay na sitwasyon or patay na tao. Hindi ko po alam. Mag-ingat na lang po sa bawat sasalitain or sa bawat galawan. Kinakailangan dito po, ayon po to sa tarot kung nakikinig man po kayo ma'am, much better na bumitaw kung sino man ang inyong, paano ba, bitaw ba ang tawag dito? Mas maganda ay maglaylo. Layluhin. Or bitawan ang mga taong sa tingin ninyo po ay naproteksyonan nyo na noon. Pagkatapos biglang, ito po bigla ang pagtalikod to sa mga plano. Tapos, baka kayo po ang maipit. We will look at the evidence. If the evidence is strong, we will support the impeachment complaint. But if it is not, we will not. Pag-aralan ninyo, tignan nyo kung kapani-paniwala yan. Kasi baka paputok na naman yan eh. Defensa ng Vice President is a conditional threat. Kung ako patayin, inutusan ko sila, patayin din to mga to. Kami, position namin, tingin namin, baka hindi threat yun. Kasi hindi naman siya papatayin eh. Di ba? So, the condition of the threat, wala naman chance na mangyari yun kasi hindi naman siguro papapatay ng administrasyon. Ito sasabihin ko sa inyo kung ikaw nakakulong ka sa bikutan, kahit sabihin sa'yo na sabihin ang buwan ay itim, pag nandun ka sa kulungan, sasabihin mo yung buwan itim. So, when we're looking at testimony coming from somebody na nasa kulungan, siguro pag-isipan natin na mabuti as representatives of the people.